Okay po, magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga subscriber at sa mga EAP retirees din sa active ng Armed Forces of the Philippines, especially po sa Philippine Army natin. So ito po yung mga update natin ngayon sa loob ng EAP or Brother of Service Philippine Army. So medyo na-delay tayo pag-update. So ito pong latest ngayon, Fort Bonifacio, Taguig City, the Philippine Army Search and Rescue Team, composed of soldiers from the 525th Combat Engineer Battalion, under the Combat Engineer Regiment, landed at the Nai Pi Tau Military Air Base, Myanmar. So, inatid siya doon natin ng C-130 on April 1, 2025 and commenced its inter-agency participation in earthquake hit in Myanmar. Sa Myanmar, nagkaroon tawagan niya ng tawag nito, ng earthquake. So nagpadala ang Pilipinas ng rescue team doon para din gumuho yung mga building, yung mga natabunan. So kailangan hanapin yung mga survivor. The 10-man team arrived in Myanmar along with the members of POP Search and Rescue Group, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, Metro Manila Development Authority, Department of Health, and the Office of Civil Defense to support the search and rescue effort and extend assistance to the affected communities sa Myanmar. So tinamaan po sila ng 7.7 intensity 7.7, malakas na po yung blindo ni talaga yun. Talagang po yun. So may ang composition po niyan, so kasali na ang ang MMDA, Department of Health, and Office of Civil Defense, Air Force, lahat mga rescue team para po matulungan natin ang isang bansa na kailangan tulong sa mga calamities o disaster. So nagpadala po ang Philippine Army. Kasi ang Myanmar parang kasama na sa Asian country natin yan. Member natin ng Asian country yan . So, yun ang update sa Philippine Army. So, sana April po sila na dumating doon. Siguro mga 1 week lang yan at babalik na dito yan. So, yun po ang ating update ngayon sa Philippine Army. Then, meron pang isa regarding sa conflict ng Taiwan tsaka ng China. So para pinagano ng Chief of Staff Gerald Browner na maghanda din kasi may-involve talagang Pilipinas yun, lalo sa evacuation natin ng mga OFW, so British Philippine Workers na sa Taiwan. Ilang libo po yan. Paano pag-evac niyan. So dapat gawa na ng plano na yan in advance bago mangyari ang kaguluhan na yan. So sa gera na yan, wala mo tayong participation dyan, hindi kasali dyan. Yung sa atin lang dyan, yung overseas Filipino workers, kailangang makuha agad. Sumiklab o bago man sumiklab ang kaguluhan dyan sa Taiwan. Kasi inaano ng China, yung one China policy na kanila talagang province ang Taiwan. Tsaka ang Taiwan ay hindi pa ata ng recognition ng United Nations as a nation. Kasi dahil sa one China policy. So, yun ang mga update ngayon. Sana malagpasan natin itong mga update natin ito. Sakuna hindi sana dumating sa atin, lalo na yung mga earthquake na yan, para nangyayari sa Myanmar. Nandun ang ating Philippine Army composed of
Metro Manila Politan, MDA, Development Authority, then Department of Health, the Bureau of Fire, Air Force, Philippine Army. So, combine yan sila papunta doon sa search and rescue team. So, yung update po natin ngayon, yun lang po muna. Para ma-update ko lang po kayo kung ano, busy pa po tayo. So, pagpasensya niyo na pa kung ngayon lang tayo nakapag-update. So, hindi pa ako nakapag-upload sa video ko. So, maraming salamat po sa pagpapadala niyo sa video ko. Sana po ay mag-subscribe po kayo at huwag niyong kalimutan i-click ang bell. At sana ay na-update po kayo sa mga balita pong ito. So, maraming salamat sa inyong lahat, mga subscriber, retirees and active. And sa Armed Forces of the Philippines, maraming salamat. Mabuhay po ang Pilipinas. Magandang araw po sa inyo or magandang gabi.